Dominant Protector. Credit to the author. 471 hanggang 80. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Sa gitnang baldoso bubong na bahay ng tatlo sa bakuran ay isang mabangis na mukhang isang mata na lalaki. Sinipa niya ang puwete ni Jacob na nagpabagsak sa kanya sa lupa. Sinik around, anong balak mo, bata? Hindi ka reporter, no? Ang swerte ay wala sa panig ni Jacob. Umakyat siya sa bakuran mula sa gilid para hindi siya mahuli ng dalawang gwardya sa pasukan. Ito ay isang disenteng plano, ngunit ang isang mata na lalaki ay nasa kalagitnaan ng pag-ihi nang umakyat si Jacob sa dingding. Ang biglaang pagsulpot niya ay natakot sa lalaki at tumigil pa siya sa pag-ihi. Hindi na kailangang sabihin, galit na galit ang lalaking may isang mata, kaya kinaladkad niya si Jacob papasok sa bahay na bubong na baldosa nang walang ibang salita. Nasaan si Joralyn? Saan niyo siya dinala? Sino kayo? Ngayong siya ay nahuli, si Jacob ay nagpakatoto, na tila naririto siya upang ibigay ang hustisya habang siya ay nagmamanman. Jare! Napakurap-kurap ang lalaking may isang mata. Anong Joralyn, anong kalokohan mo dito? Inagaw mo ang girlfriend ko at tinatanong mo ako kung para saan ako. Galit na galit si Jacob. Ano ang ginagawa mo dito? Girlfriend. You're not talking about that limper we just got, you. Naalala nga ng lalaking may isang mata ang isang babaeng may pile na pumasok kanina. Nasaan siya? Hayaan mo siya ngayon din. Wala nang dapat ikatakot si Jacob ngayong lalabas na siya ng todo. Kapag hindi mo kami pinakawalan, magsisisi ka pagdating ng amo ko. Ano? Nagsimulang humagalpak sa tawa ang lalaki na para bang sinabihan siya ni Jacob ng isang biro. Ang amo mo. Sino sa tingin mo ang amo mo? Hindi ka magsisisi, huwag kang mag-alala. Well, dahil kasama mo ang limper na iyan, sige, ikulong namin kayong dalawa. Dahil gusto mong talikuran ang landas ng langit at pumasok sa pintuan ng impyerno, gagawin namin kayong dalawa na mag-asawang may kapansanan. Puputulan namin ang mga organo ninyo, at hahayaan kayong magtulungan. Katatapos lang magsalita ng lalaki nang may dalawang malalakas na kalabog mula sa labas. Katahimikan ang naganap. Anong nangyayari? Agad na alerto ang lalaking may isang mata. Nilinggan niya ang isa sa kanyang mga alipin. Ikulong mo muna ang batang ito sa basement. Hindi ang mga pulis sa labas, di ba? Aking amo. Patay kayo. Si Jacob ay may isang walang katotohanan na uri ng tiwala kay Terence. Kung nandito siya, ibig sabihin ay ligtas silang dalawa ni Joralyn. Ang iyong boss. Nakahinga ng maluwag ang lalaki. Maayos ang lahat kung hindi ang mga pulis. Dapat inalagaan na siya ni Bart at Fong. Titingnan natin. Kung gayon, ang bata. Turo ni Erdy kay Jacob. Iwan mo muna siya dito. Hindi siya makakalabas ng nakalok ang pinto, walang pakialam na sabi ng lalaking may isang mata. Isama mo ang bastard. Tere, tingnan natin ang tanga na naghahatid sa atin ng mga bagong organ. Sige. Kinuha ni Erdy ang isang shotgun mula sa isang drawer at lumabas sa bahay na bubong na baldosa kasama ang lalaking may isang mata. Nagulat sila sa nakita nilang harapan. Sina Bart at Fong ay parehong nakahiga sa lupa, ang kanilang mga mukha ay puno ng dugo. Walang pag-asa para sa kanila sa madugong estado na iyon. Nakita nila ang isang Audi TT. Malamang na nabangga ng sasakyan sina Bart at Fong. Fuck! Patayin sila. Nagpapanik ang lalaki. Kadalasan silang apat na magkakapatid lang ang nagbabantay sa lugar, at ngayon dalawa ang patay, nasawi ng kotse. May baril sila. Kinakabahang sabi ni Trixie nang lumabas si Erdy at ang lalaking may isang mata. Ha! Sabi sa'yo delikado. Kung natatakot ka, maaari mong kunin ang kotse at bumalik ngayon, mahinahong sabi ni Terence habang sinulyapan ang maputlang mukha ni Trixie. Pangako kung walang hahabol sa iyo. Hindi pwede. Masyadong natakot si Trixie na magmaneho ng mag-isa. Naunawaan niya na ang makasama si Terence ang pinakaligtas na opsyon. At saka, hindi lang siya natakot. May halong excitement din.
Si Terence ay tulad ng isa sa mga nag-iisang bayani na nakikita mo sa mga pelikula na nagsampa sa HQ ng isang sindikato ng krimen ng mag-isa bago sirain ang lahat at hulihin ang mga masasamang tao. Walang sinabi si Terence. Pinunasan niya ang pidaw ng gas nang biglang itinaas ni Erdy ang kanyang baril, nagmamaneho sa paraang serpentine bago hinampas si Erdy, pinalipad siya kasama ng baril na wala kahit saan. Hindi gustong ilantad ni Terence ang kanyang kakayahan sa harap ni Trixie, kaya ang paggamit ng kotse para tapusin ang mga taong ito ang pinakamagandang opsyon. Akala ng lalaking may isang mata ay susuko na lang ang mga tao sa loob ng sasakyan kapag pinutukan sila ng baril. Pagkatapos ng lahat, ang mga normal na tao ay nakadama ng likas na takot sa paningin ng isang baril at kung ano ang kasama nito. Ang mga may death wish lang ang gagawa ng anumang bagay na padalos-dalos. Kaya't ang paggamit ni Terence ng kanyang sasakyan para atakehin at palayasin si Erdy ay wala sa kanyang inaasahan. Naramdaman niya ang panganib ng sitwasyon at nagpasya siyang tumakbo. Siya ay binabayaran lamang upang bantayan ang lugar para sa ibang tao, kaya ang paglalagay ng kanyang buhay sa linya ay hindi isang bagay na gusto niyang gawin. Ang pera ay hindi katumbas ng halaga. Kailangan niyang makatakas kaagad. Ngunit nagdilim ang kanyang paningin sa sumunod na sandali, walang malay at walang kaalam-alam nang bumagsak siya sa lupa. Tinanggal ni Terence ang sinturon ng lalaking may isang mata at iginapos ang kanyang mga braso bago ginamit ang kay Erdy para itali ang kanyang mga binti. Tinabi niya muna ang lalaki. Nakapatay na siya ng 3, kaya natural na wala siyang iiwan na buhay. Ang lalaking may isang mata na ito ay maliwanag na isang pinuno, kaya lumabas si Terence sa kotse upang ibinaba siya nang hindi muna siya pinatay habang sinubukang tumakbo ng lalaki. Ang ganap na kawalan ng pag-aalinlangan ni Terence sa buong paglusot na ito ay pumuno sa malapad na mga mata ni Trixie ng pananibik at paghanga. Kung dati ay hinangaan ni Trixie ang mga kasanayan sa pagmamaneho ni Terence, ngayon ay hinahangaan niya si Terence bilang isang tao, sa kabuuan. Alam ni Trixie na kahit ang mga bodyguard na nagpoprotekta sa kanyang ama ay hindi magagawa ang ginawa ni Terence ng malinis at mabilis. Inalagaan niya ang lahat sa bakuran ng walang anumang problema. Naglakad si Terence sa harapan ng bahay na bubong na baldosa at sinipa ang pinto ng magkapira-piraso. Hindi maaninag ang mga bintana ng bahay na gawa sa baldosa, kaya hindi masabi ni Jacob kung ano ang nangyayari sa labas. Napatalon siya sa pagkabasag ng pinto bago niya nakita kung sino iyon. Nangingibabaw sa kanya ang excitement. "Boss, nandito ka na. Ikaw. Hindi ka ba makapaghintay? Paano kung may nangyari sa iyo?" Tinanong ni Terence, nasaan si Geraldine? "Hindi ko alam. Sa narinig ko, sa palagay ko ikinulong nila siya sa basement," sabi ni Jacob. "Oh. Sinabi ba nila kung bakit nila siya kinidnap?" Sabi ni Terence habang sinisipa niya ang kabilang pinto sa kwarto. Tila humantong ito sa isang basement. Ngumiti ng pilit si Terence. Ginawa niyang mas komplikado ang lahat kaysa sa aktwal, sa pag-aakalang ang basement ay may tatago. Dito mismo. Hindi talaga isang sorpresa, sa totoo lang, kung isasaalang-alang ang husay ng mga tog na iyon at ng lalaking may isang mata. Sila ang pinakamahina na antas ng mga tog. Hanggang saan sila makakarating sa unang lugar? 472. Hindi, pero may sinabi sila tungkol sa paghatid mo sa kanila ng mga sariwang bato, tungkol sa pagputol ng mga organo ni Geraldine at ng aking mga organo para magkasama tayong magdusa. Umiling si Jacob nang maalala niya. Oh, napakurap si Terence. Mga bato. Mga organo. Ito kaya ang pugad ng organ trafficking crime organization na iyon. Natisod lang ba siya sa HQ? Naalala niya ang sinabi ni Amara tungkol sa sindikatong ito, na partikular nilang pinupuntirya ang mga pulubi, palaboy, at mga may kapansanan. Ginawa ni Terence ang koneksyon at napagtanto na nagkataon na may kapansanan si Geraldine. Ang mga slum ay hindi rin isang lugar na may mayayamang tao, kaya napaka-posible na pinili ng mga kriminal na mag-opera doon. Sinipa ni Terence ang pinto sa basement, ngunit sinugod siya ni Jacob at pumasok bago niya magawa. Umiling si Terence. Masyadong impulsive si Jacob. Ni hindi nga nila alam kung marami pang kalaban sa basement. Ngunit ang jade ni Terence ay hindi nagbigay ng babala na nangangahulugang ito ay dapat naligtas. Walang dahilan para pigilan ni Terence ang sumbong ni Jacob.
Jacob. Hindi inaasahan ni Jorelyn na lalabas dito si Jacob. Medyo nagulat siya. Paano ka nakapasok? Ang unang naisip ni Jorelyn ay nahuli na rin si Jacob, ngunit pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito, ang pinto sa basement ay nabuksan. Nandito kaya si Jacob para iligtas siya. Ngunit mayroong 4 na buff dudes na nakabantay. Paano napunta si Jacob sa base? Medyo nalilito si Jorelyn nang makita niya ang figure ni Terrence sa pintuan ng basement. Naunawaan niya kaagad na dumating si Jacob sa tulong ni Terrence. Ngunit naantig si Jorelyn. Malamang na mahalaga ang tulong ni Terrence, ngunit dumating pa rin si Jacob upang iligtas siya nang hindi isinasaalang-alang ang sariling kaligtasan. Natouch siya, sobra. Ang ganda ng buhay niya, may lalaking nag-aalaga at nagmamahal sa kanya ng ganito. Hey, sumakay ako ng taxi para sundan ka nung nakidnap ka sa van na yon at tinawagan ko si boss. Napakamot ng ulo si Jacob, medyo nahihiya. Kung hindi lang dumating si boss sa tamang oras, dito rin ako makulong. Boss, salamat. Kinokopya ni Jorelyn si Jacob at tinatawag din si Terrence boss, taos pusong nagpapasalamat. Kinawayan ito ni Terrence, na para bang sinasabing hindi ito big deal. Inaprubahan niya si Jacob bilang kanyang tagasunod sa puntong ito. Hindi siya magkakaroon ng anumang mga reklamo kahit gaano pa niya kailangan upang matulungan siya. Ang inaalala ni Terrence, gayunpaman, ay iba. Hindi lang si Jorelyn ang nasa basement. May 2 pang hanay mga mata na nanunood mula sa isang sulok. Hindi nila alam kung sino sina Terrence at Jacob, nakatikom ang kanilang mga bibig habang nanunood. Ang isa sa kanila ay isang teenager sa paligid ng 16 na taong gulang. Sa pananamit niya, para siyang pulubi. Mayroon ding isang babaeng may kapansanan sa paligid ng 30 taong gulang na nakasuot ng simpleng damit. Nawawala ang 2 braso niya. Kung si Jorelyn lang ang nandito, baka isipin ni Terrence na si Jorelyn o Jacob lang ang pinupuntirya ng mga taong ito. Nang makita ang ibang mga tao nakasangkot, kasama ang sinabi ni Jacob tungkol sa pagputol ng mga organo, tinasa ni Terrence nang may kumpiyansa na ito ay isang base ng mga operasyon para sa mga organ trafficker. Si Trixie ay parehong nasa sabik at natatakot habang siya ay maingat na naglalakad sa likuran ni Terrence. Sa nakikita niya, si Terrence, walang duda, ang pinakadakilang bayani na bumagsak sa isang kriminal na sindikato. Si Trixie ay gumawa ng maraming bagay na nasa gilid ng batas, tulad ng pakikipaglaban o karera, ngunit hindi iyon nangangahulugan na wala siyang paghanga sa mga bayani. Naghanap lang siya ng thrill sa ibang sources dahil hindi niya kayang tanggapin ang role ng bida. Ang pagsaksi kay Terrence ay nagpawi sa isang kriminal na sindikato na nagpasigla at nagpasigla sa kanya. Terrence, sindikato ba itong kriminal? Malamang. Binalak ni Terrence na tawagan si Amara para hayaan siyang pumalit. Hindi siya bayani o ano paman, at pupunta siya rito para lang mapaalis si Jorelyn. Iyon lang. Ang paghihiwa ng isang lalaki na buhay kanina ay para lang maintindihan niya kung bakit din niya inagaw si Jorelyn. Ang lahat ng iba pa, gayunpaman, ay walang interes kay Terrence. Hindi niya negosyo kung makakarating sila sa utak ng buong operasyon gamit ang lead na ito. Napansin na ngayon ni Jacob si Trixie na naglalakad sa likod ni Terrence. Hindi niya mapigilan ang sarili na bigyan ng thumbs up si Terrence. Ilang araw na lang. Nakasama na ba ni Terrence si Trixie? Nakikita ni Terrence ang maruruming iniisip ni Jacob. Pinandilatan niya ito ng masama. Mabagal ang kotse ko, kaya nagmaneho ako dito sa Trixie. Oh, medyo nadismaya si Jacob. Akala niya ay mag-asawa na ngayon sina Trixie at Terrence. Kayo, manatili kayo. Tatawag ako sa telepono, sabi ni Terrence kina Jacob at Jorelyn bago umalis sa basement, di na dahil ang numero ni Amara. Halos ay deny ni Amara ang tawag ng siya ay si Terrence na naman. Siya ay nagkaroon ng sapat na problema upang harapin ang dati, ngunit itong si Terrence ay patuloy na nagdaragdag ng maliliit na bagay at nagpapataas ng kanyang stress. Hello! Ano ngayon? Nakausap ko na ang traffic police. Hindi ba sila umatras? Umungol si Amara, asar. Ayaw niyang tanggapin ang tawag sa telepono na ito, ngunit alam niyang hindi niya masyadong maiinis si Terrence. Ang pagpapakita ng ilan sa kanyang pagkadismaya sa kanya, gayunpaman, ay malamang na mabuti kaya nagpatuloy siya sa pagungol, alam mo ba kung gaano ako kabisi?
Ilang araw na ang nakalipas mula nang ako ay nakatulog ng mahimbing dahil sa kasong ito. Naku, nakahanap ako ng lugar na pinaghihinalaan kong pugad ng mga organ trafficker, pero kung abala ka, bye-bye. Binaba ni Terence ang tawag. Ano? Natigilan si Amara. Pugad ng organ trafficker. Nahanap na ni Terence. Napatayo si Amara nang hindi namamalayan mula sa pananabik. Maghintay. Ngunit napagtanto niya na ibinaba na ni Terence ang tawag labi sa kanyang nangangati na pagkabigo at tibok ng puso. Kung totoo ang sinabi ni Terence, hindi ba maliliwanagan ang lahat ng mga problema niya kamakailan? Lahat ng nasa police team ay tumingin kay Amara na nakatayong tuwang-tuwa. Nagkatitigan sila na may nagtatanong na mga mata, ngunit hindi ipinaliwanag ni Amara ang sarili. Pupunta ako sa opisina saglit. Dahil doon, mabilis siyang naglakad pabalik sa kanyang opisina at isinara ang pinto bago tinawagan si Terence. Ha, akala ko hindi ka interesado. Nakangiting sagot ni Terence. Tara, huwag kang magalit. Medyo na-excite lang ako, yun lang. Bad mood ako. Mister, pakisabi sa Miss Braindead kung nasaan ang pugad na iyon. Ang buhok ni Amara ay tumatayo mula sa tono na ginagamit niya kay Terence, ngunit wala siyang magagawa nang si Terence ay tumugon lamang sa kahinahunan. Ang tanging paraan upang makakuha ng tulong mula sa kanya ay sa pamamagitan ng pagtitiis. Bueno, ito ay Dunmeng 7th Street. Mas mabuti kung pumunta ka ng mag-isa at sa isang malaking kotse. Sinabi ni Terence sa kanya ang address. Sige, hintayin mo ako. Pupunta ako dyan. Ibinaba ni Amara ang tawag at tumakbo pababa para kumuha ng kotse bago magmaneho papunta sa kinaroroonan ni Terence, mag-isa, dahil hindi siya pinayagan ni Terence na may kasama. 473. Tiningnan ni Amara ang gulo sa bakuran at kumunat ang noo. Patay na ba ang mga taong ito? Pinatay ko sila gamit ang isang kotse, pantay na paliwanag ni Terence. Paano mo nagawang pumatay ng tao? Bilang isang policewoman, natural lang na hindi kayang tiisin ni Amara ang mga aksyon ni Terence. Itinutukan nila ako ng baril. Dapat ko bang hinintay na bumaril sila sa halip na sagasaan sila? Pinaikit ni Terence ang kanyang mga mata. Pinatawag kita dito para ikaw na ang pumalit. Tumanggaw si Amara. May katuturan si Terence, at iniwan man lang niya ang isa sa mga kriminal na buhay. Siya ay lubos na nasiyahan sana. Mabilis niyang pinuntahan si Jarlene, ang pulubi, at ang babae para kumuha ng mga talaan bago sila isakay sa sasakyan ng pulis. Siya ay magtutulak sa dalawa pang biktima at iiwan si Jarlene kasama si Terence. Maliit ang likod ng Audi TT, kaya sa kasamaang palad ay kailangang magkadikit sina Jacob at Jarlene. Pagkatapos ay nagsimulang linisin ni Amara ang eksena nang umalis si Terence. Sa totoo lang, hindi mahihirapan si Terence sa kanyang mga pagpatay kahit na pumunta siya sa istasyon ng pulis. Ginawa lang niya ang kanyang ginawa sa pagtatanggol sa sarili at para sa isang pagliligtas. Ngunit ito ay magulo, at hindi gusto ni Terence ang mga bagay na magugulo. Ang pagpayag kay Amara na harapin ang buong bagay ay mas nakaka-relax, at hinayaan pa nito ang babae na kumuha ng kaunting kredito. Wala na sila sa emergency mode, kaya medyo mabagal ang pagmamaneho ni Terence sa daan pabalik na labis na ikinalungkot ni Trixie. Terence, bakit ang bagal mo sa pagmamaneho? Maaari kang magmaneho kung sa tingin mo ay masyadong mabagal, malamig na sabi ni Terence. Ikaw na mag-drive. Medyo nadismaya si Trixie. Gusto pa rin niyang makitang ipakita ni Terence ang kanyang kakayahan. Parang hindi na pwede. Bumalik si Josephine sa klase at naalala ang nangyari kaninang umaga. Inakala niyang peke iyon, ngunit habang iniisip niya iyon, lalo siyang nag-aalala. Talaga bang mayroon sa pagitan ni Trixie at Terence? Naalala niya kung paano lumipat si Trixie sa paaralan ng biglaan, umupo sa tabi ni Terence at lahat ng bagay. Medyo nakakabagabag isipin. Bakit si Trixie ay nakakapit kay Terence araw-araw kung hindi nila kilala ang isa't isa? And she was saying all those things in front of Terence and her when she knew who the girlfriend was too. Nagsasabi ba siya ng totoo kaninang umaga? Bakit nidumihan ng isang babae ang kanyang pangalan at karangalan na ipahayag kung paano siya nabuntis ni Terence, na dapat silang pumunta sa ospital upang ipasuri ito?
Naisip ni Josephine na kahit na umabot siya sa puntong iyon kasama si Terence, hindi niya ito iaanunsyo sa lahat. Maliban kung may panlabas na banta na nagpilit sa kanya na ipahayag ang kanyang relasyon kay Terence bilang isang emergency na hakbang. Pagkatapos ay gagawin niya ito. Kaya ito ba ang kaso para kay Trixie? Hindi niya iaanunsyo ang mga bagay na iyon kung hindi siya pinagbantaan ng relasyon ni Josephine kay Terence, hindi ba? Kung handa siyang itapon ang kanyang pride para sabihin ang mga bagay na iyon, ibig sabihin ba talaga nito ay nagkaroon siya ng ganoong uri ng relasyon kay Terence? Gulong-gulo ang utak ni Josephine habang iniisip ito, lahat ay base sa eksenang nakita niya kaninang umaga. Ayaw maniwala ng puso niya na ililipat ni Terence ang nararamdaman niya para sa kanya sa ibang tao, ngunit hindi iyon ang ipinahihiwatig ng mga salita ni Trixie. Tila nakikipag-usap siya na para bang nakasama niya muna si Terence at sumunod lang si Josephine. Kung hindi iyon ang kaso, hindi maniniwala si Josephine na ang ilang araw lamang pagkatapos ng paglipat dito ay sapat na para mahalin ni Trixie si Terence at maging hanggang dito na lang ang relasyon nito sa kanya. Ang tanging posibilidad ay magkakilala na ang dalawa. Naalala niyang tinanong niya si Terence tungkol sa relasyon nila ni Trixie, at sumagot lang siya na nakita siya ni Trixie na nagmamaneho noon, maikli lang at malabong ipinaliwanag ang nangyari, na gusto niyang matutong magmaneho. Ang pagsimangot ni Josephine ay nagsimulang lumalim. Pag-aaral kung paano magmaneho. Para lang doon. Pinagdaanan niya ang lahat ng problema sa paglipat ng mga paaralan at sa parehong klase ni Terence, para lang matuto siya kay Terence. Kinuha ni Josephine ang kanyang telepono. Walang mga missed call o text. Bakit walang ipinapaliwanag si Terence? Sa patuloy na pagkalito, nagawa ni Josephine na tumigil hanggang sa katapusan ng unang yugto. Wala pa ring tawag o text mula kay Terence. Naghintay siya sa klase, ngunit hindi siya binisita ni Terence. Hindi ba niya kinausap si Terence tungkol dito noong naghiwalay sila sa umaga, na pupuntahan siya nito at ipaliwanag ang sitwasyon pagkatapos ng unang regla? Ngunit si Terence ay wala nang makita, kahit na nagsimula na ang susunod na klase. Sumabog ang ulo ni Josephine sa pagdududa at pagkalito. Totoo kaya ang eksenang iyon ngayong umaga? Nagsisimula na talagang magsisi si Josephine na hindi nagtagal para marinig ang sasabihin ni Trixie. Dapat hindi niya pinansin ang kahihiyan. Ngunit hindi niya magawa at kinailangan niyang umalis. Hindi man lang nakapag-react si Josephine nang magtanong ang guro sa kanya. Hindi niya alam kung paano niya ito ginawa, ngunit nakaligtas siya sa mga klase. Hindi na niya kinaya. Paano ito magagawa ni Terence sa kanya? Kahit na talagang may nangyayari sa kanila ni Trixie, dapat man lang ay kausapin niya ito. Ano sa tingin niya siya? Naisip ba niya na tama na hindi man lang sabihin ang lahat tungkol sa lahat? Frustrated, nag-ipon ng lakas ng loob si Josephine at naglakad papunta sa pintuan ng klase ni Terence. Hiniling niya sa isang estudyante na tulungan si Terence para sa kanya. Gusto niyang harapin siya at makita kung ano ang kahulugan nito. Ang relasyon ni Terence kay Josephine ay kilala sa buong paaralan sa puntong ito, kaya walang nakakita na kakaiba na hinahanap niya ito. Ngunit tumingin ang estudyante sa silid-aralan bago bumalik kay Josephine. Wala si Terence dito. Oh. Kumurap si Josephine at, sa ilang kadahilanan, nagtanong ng isa pang tanong. Kung gayon nandyan si Trixie. Lumingon ang estudyante bago bumaling kay Josephine. Wala rin si Trixie dito. Oh. Salamat. Nabasa ang mga mata ni Josephine. Sa sobrang inis niya parang naiiyak siya. Parehong wala sa klase sina Terence at Trixie. Ano ang posibilidad na ito ay nagkataon lamang? Sabay ba talaga silang lumabas? Halos madapa si Josephine sa kanyang bukong-bukong nang isipin niya ang posibilidad. Mabilis siyang sumandal sa pader para pakalmayan ang sarili. Si Josephine ay naghinala na noon pa man. Ang makitang parehong wala sina Terence at Trixie ay nagpapataas lamang ng damdaming iyon. Naalala niya ang sinabi ni Trixie sa kanya kaninang umaga at kung gaano niya ito kaseryoso. Hindi ba binigyan ka ni Terence ng breakup fee? Tumingin si Trixie kay Josephine, nalilito. Matagal ko nang kilala si Terence.
Gusto kong hayaan kang maging pangalawang asawa dahil masama ang loob ko para sa iyo, handa akong magbahagi, ngunit dahil hindi ka nakikipagtulungan, wala akong magagawa kundi ang magpaalam sa iyo kay Terence. Lalong nalungkot si Josephine habang iniisip niya ito. Sandali. Bayad sa break. Natarante si Josephine nang maalala niyang nakita niya si Terence na may binigay sa kanyang ina. Iyon ba ang breakup fee na sinasabi ni Trixie? Mabilis niyang tinawagan ang kanyang ina sa posibilidad, huminga ng malalim at kinalma ang sarili bago nagsalita. Mom, nasaan ka? Nasa bangko ako, sabi ni Mrs. Duran, ang mga salita ay lumabas dahil sa pananabik. Tuwang-tuwa siya. Sinuri niya ang debit card na ibinigay ni Terence sa kanya bago tumawag si Josephine at nalaman niyang mayroong 200,000 yuan sa card. 474. Iyon ay 500,000 yuan pagkatapos ng lahat at ito ang unang pagkakataon ni Mrs. Duran sa kanyang buhay na makakita ng isang halagang ganito kalaki. Tuwang-tuwa siya nang bigyan sila ni Terence ng 250,000 kahit na 50,000 na lang ang natitira sa kanila pagkatapos ng 150,000 na ginamit upang bayaran si Willie sa kanyang utang. Gayunpaman, pera ni Terence ang kusa niyang ibinigay. Pinatunayan nito na nagmamalasakit si Terence na may lugar si Josephine sa kanyang puso. Kaya't si Mrs. Duran ay masayang nakatingin sa debit card sa kanyang kamay, hindi mailarawang natuwa nang maputol siya ng kanyang ringtone. Bumaba siya rito at nakita niyang anak niya iyon. Nang tanungin siya ni Josephine kung nasaan siya, sinabi ni Mrs. Duran na siya ay nasa bangko nang hindi nag-iisip tungkol dito, nang hihinayang pagkatapos nito. Mula sa pagiging palihim ni Terence nang ibigay niya sa kanya ang card, maliwanag na ayaw niya malaman ito ni Josephine, ngunit ngayon ay nalantad na niya ang kanyang sarili. Umaasa siyang hindi maghahinala ang kanyang anak. Nakita ko na medyo may natitira pagkatapos ng bayad sa ospital ng iyong ama, kaya gusto kong kalkulahin at makita kung gaano kalaki ang lugar na makukuha natin, mabilis na paliwanag ni Mrs. Duran. Nay, magkano ang binigay ni Terence sa iyo kaninang umaga? Sumikip ang puso ni Josephine nang tumigas ang kanyang mga hinala. Naghihinala siya na binigyan ni Terence ng pera ang kanyang ina sa likod niya. Pinatunayan ito ng kanyang ina na nasa bangko. Kaya hindi nagabala si Josephine na tanungin kung binigyan siya ni Terence ng pera. Nagtanong lang siya kung magkano na nagpapahiwatig na nalaman niya ang buong bagay at hindi dapat subukan ng kanyang ina na itago ito. Nagulat si Mrs. Duran. So nalaman na ng anak niya. Hindi sumagi sa kanyang isipan ang posibilidad na nambobola si Josephine at nag-alinlangan siya ng kaunti bago nagsalita. 500,000. Ano? 500,000. Nanlaki ang mga mata ni Josephine sa gulat at lumukot siya nang mawala ang kanyang lakas na para bang sinipsip ng kanyang ina ang lahat sa mga salitang iyon. Bumagsak ang kanyang telepono sa sahig at lumabas pa ang baterya sa case. Ngunit walang pakialam si Josephine. Umindayog siya habang nakasandal sa dingding ng hallway na halos himatayan. Ang kanyang mga luha ay nagtaksil sa kanya at dumausda sa kanyang mukha. Gaya ng inaasahan, binigyan ni Terence ang kanyang ina ng malaking halaga, 500,000. Ito ay 500,000 yuan. Sapat na iyon para makapagsimula sila ng restaurant. Bakit ibibigay ni Terence ang pera sa kanyang pamilya nang walang dahilan? Binigyan lang niya sila ng 250,000 para sa bayad sa operasyon ng kanyang ama kasama ang perang para kay Willie. Bakit niya sila bibigyan ng doble ng perang iyon ng biglaan? Ano ang kanyang intensyon? Ang unang koneksyon na ginawa ni Josephine ay ang sinabi ni Trixie kaninang umaga tungkol sa bayad sa break-up. Kailangang break-up fee para kay Terence ang pagbibigay sa kanila ng ganoong kalaking pera, di ba? Tila ito ang dapat mangyari. Isinandal ni Josephine ang lahat ng kanyang bigat sa dingding habang tahimik na pamatak ang kanyang mga luha. Bakit? Bakit hinarap siya ni Terence gayong mayroon na siyang Trixie? She really was tuna. Too simple-minded. Ipinapalagay niya na iba siya sa mga malupit na young master na iyon, ngunit ano ang pagkakaiba? Iniisip lang kung ano ang nangyari kay Joralyn, at ang mga aksyon ni Terence ay hindi na kailangan ng paliwanag. Terence, naiinis ako sa iyo. Kinagat ni Josephine ang kanyang labi, hindi sigurado kung ano ang dapat niyang gawin o kung ano ang gusto niyang gawin.
Josephine, anong problema? Anong nangyari sa iyo? May nang-aapi ba sa iyo? Lumabas si Willa Lane sa banyo upang makita si Josephine na umiiyak sa tabi ng isang pader, ang kanyang telepono ay nagkapira-piraso sa lupa. Willa. Pilit na ngumiti si Josephine nang makita si Willa. Wala lang. Medyo nahihilo lang. Nahihilo. Bakit ka umiiyak? Hindi binili ni Willa ang kasinungalingang iyon. May nang-aapi ba sa iyo? Josephine, sabihin mo sa akin. Katayin ko siya ng kutsilyo. Si Willa ay palaging matigas ang ulo mula noong siya ay bata pa. Hindi siya nagbago. Wala lang talaga. Si Josephine, natural, ay hindi sasabihin kay Willa ang tungkol sa kanyang nararamdaman kahit na siya ay kanyang matalik na kaibigan. Siya ay itinapon ni Terence. Paano niya ito sasabihin sa kanya? Si Will ang unang nagbabala sa kanya na layuan si Terence at hindi siya nakinig. Siya ay dumating ito. Ayaw pilitin ni Willa ang mga bagay dahil pinipilit ni Josephine na itago ito sa kanyang sarili, kaya kinuha niya ang mga bahagi ng telepono sa sahig at inilagay sa mga kamay ni Josephine. Salamat. Hindi man lang nag-abala si Josephine na tingnan kung gumagana pa ang telepono. Isinilid lang niya ito sa kanyang bulsa. Josephine, kung naiinis ka dahil sa isang bagay, kailangan mong sabihin sa akin. Paninindigan kita. Medyo nag-aalalang sabi ni Willa. Salamat. Pero ayos lang talaga ako. Umiling si Josephine. Tinulungan ni Willa si Josephine na bumalik sa klase at tumunog ang bell pagkapasok nila. Hindi na makapagtanong pa, napabuntong hininga na lang si Willa bago bumalik sa kanyang upuan. Si Terence ay nagmamaneho pabalik sa paaralan nang tingnan niya ang oras sa dashboard ng kotse. Napagtanto niya na ang unang yugto ay matagal nang natapos. Nais ni Josephine na puntahan siya nito. Hindi naman siya nagpapanik or what. Natural, hindi ganoon kalayo ang iniisip ni Terence. Sa abot ng kanyang nakikita, ang mga ekspresyon ni Josephine ay nagsabi sa kanya na habang siya ay medyo asar. Ito ay malayo sa anumang damdamin ng hinala. Hindi niya kailangang mag-alala. Hindi niya akalain na ang pera na ibinigay niya kay Mrs. Duran dahil sa kabaitan ay napagkamala na break-up fee. Hindi sana siya mag-abala sa gesture na iyon kung alam niyang mangyayari ito. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Josephine at nalaman niyang naka-off ito na ikinagulat niya. Hindi naman siya nagalit sa kanya dahil hindi siya nito pinuntahan noong lunch, diba? Si Sinlo ba ang tawag mo, boss? Mahuhulaan ni Jacob kung sino ang tinatawag ni Terence. Nangako akong makikita ko siya pagkatapos ng unang yugto, ngunit kailangan kitang iligtas. Ngumiti ng pilit si Terence. No way. Ibig sabihin nagkasala ako. Gulat na sabi ni Jacob. Boss, gusto mo bang ipaliwanag ko sa kanya? Hindi na kailangan, gagawin ko. Ngumiti si Terence. Hindi pa siya sanay na may ibang tao na gumawa ng ganoon para sa kanya, and as far as he was concerned, it was not that big deal. Galit si Josephine. Talagang natuwa si Trixie sa balita. She clenched a fist happily, glad that she'd finally pissed her off. Mukhang naging epektibo ang kanyang mga aksyon ngayong umaga. Mas dapat niya itong gamitin. Inilagay ni Terence ang kanyang telepono sa ilalim ng windshield dahil isinara ni Josephine ang kanyang telepono, ngunit nagsimula itong mag-ring tulad ng ginawa niya. Kinuha niya ang pag-aakalang si Josephine iyon. Si Fatty Boy pala. Hello, Fatty Boy. Pinulot ni Terence. Boss, nasaan ka? May good news ako. Mukhang excited si Fatty Boy. 475. Oh, anong balita? Kumurap-kurap si Terence, iniisip na dapat ay tungkol ito sa kumpanya ng gamot. Boss, nasa Professor Guans ako. Libre ka ba? Pwede kitang makausap ng detalyado kung makakapunta ka. Tungkol ito sa auction, sabi ni Fatty Boy. Sige, pupunta ako dyan ngayon. Tiningnan ni Terence ang oras. Nilaktawan na niya ang kalahati ng mga klase sa umaga, maaari pa ring laktawan ang ilan pa. Kung gayon, maghihintay ako dito. Excited na ibinaba ni Fatty Boy ang tawag. Kaya may gagawin ako mamaya. Trixie, gusto mo bang ihatid sa paaralan sina Jacob at Jorelyn? Tumingin si Terence kay Trixie sa front passenger seat.
Oo naman, asikasuhin mo ang iyong mga gawain. Sabi ni Trixie, lubos na natutuwa na si Terence ay hindi pa babalik sa paaralan. Tiyak na lalo pang magagalit si Josephine kung hindi niya makikita si Terence hanggang sa puntong maghihiwalay sila. Si Terence, sa kabilang banda, ay wala sa mga alalahanin na iyon, hindi alam kung ano ang iniisip ni Trixie. Nagmaneho siya sa Starfield School of Medicine at bumaba ng kotse. Hindi pinapayagan ng paaralan ng anumang sasakyan na pumasok sa residential area, at lahat ng mga dayuhang sasakyan ay kailangang dumaan sa pagpaparehistro. Ayaw ni Terence na harapin ang problema sa pagpaparehistro ng sasakyan ni Trixie, kaya huminto siya sa gate ng paaralan at pumasok sa kanyang sarili. Masayang sumakay si Trixie sa driver's seat at ibinalik sina Jacob at Jarlene pabalik sa slums. Gusto niyang ihatid muna si Jarlene para makakuha siya ng ilang impormasyon tungkol kay Terence mula kay Jacob. Jacob, hindi mo ba sasabihin sa akin ang tungkol kay Terence? Tanong ni Trixie habang nagmamaneho. Boss, ha? Walang nakitang mali si Jacob doon kaya nagsimula siyang makipag-chat. Naghintay si Amara hanggang sa umalis si Terence bago niya tinawag ang team. Ang Donmeng 7th Street ay ganap na napalibutan. Bumaba si Wayne Brown sa sasakyan ng pulis at gulat na tiningnan ang 3 patay at 1 ang nasugatan. Nakita niya rin ang 2 nasajap na biktima at nagbigay ng thumbs up kay Amara. Captain Song, ang galing mo. Nahanap mo ang organ trafficker base sa lalong madaling panahon. Medyo namula ang mukha ni Amara nang marinig ang papuri. She cleared her throat. Ayon sa aking mga unang obserbasyon at pagtatasa, hindi ito ang aktwal na pugad ng kriminal na organisasyon, isang exchange point lamang. Ito ay ginagamit upang panatilihing nakakulong ang mga pulubi, mga walang tirahan, at mga may kapansanan bago nila isagawa ang susunod na hakbang. Nakakamangha pa rin talaga. Ang buong team ay naghahanap ng walang tulog at wala man lang kaming nakita. Bagay ka talaga, Captain Song. Ang isang veteranong kapitan sa ibang pangkat ng pulisya ay talagang humanga rin. Ang iba pang mga kapitan ay hindi natuwa nang italaga si Amara bilang bagong pinuno ng sangay ng tiktik, ngunit ang patuloy na paglutas ng maraming kaso ng malalaking pangalan, kasama ang pambihirang kasanayan sa martial arts ni Amara na naguna sa kanya sa puwersa ng pulisya, ay nagpatunay sa kanila na ang batang babae ay karapat-dapat sa paghanga at paggalang. Lalong namula ang mukha ni Amara. Pakiramdam niya ay nabili niya ang kanyang tagumpay sa pamamagitan pagbabayad kay Terence ng cute at girliness, at ikinahiya siya nito. Pagkuha ng kredito tulad nito, pinaramdam nito sa kanya na nanlalako siya. Sa harap ng papuri ng lahat, hindi talaga makapagsalita si Amara. Lumingon siya kay Wayne. Wayne, ibalik mo muna itong 2 biktima, at ang iba pa sa iyo, dalhin ang sospek sa ospital. Napabuntong hininga si Amara habang pinapanood ang kanyang mga kasamahan sa trabaho. Dapat bang ituring na kabiguan ang kanyang buhay? Hindi na siya umaasa kay Harold ngayon, ngunit sa halip ay si Terence. Gayunpaman, kapag iniisip ito ay dahil din sa kanyang sariling kakayahan. Hindi kilala ng ibang tao si Terence, kaya siya lang ang nakakakuha ng tulong kay Terence. Ang proseso ay hindi mahalaga, ang mga resulta ay mahalaga. At sapat na iyon. Tungkol sa mga bagay na ginawa niya kay Terence, kung paano niya tinawag ang kanyang sarili na Miss Braindead bukod sa iba pang mga bagay. Maaaring iyon lang ang uri ng palayaw na panunukso sa pagitan ng magkakaibigan. Hindi na niya kailangang mag-isip tungkol dito. Katulad na lamang ng mga palayaw sa pagitan niya at ng kanyang mga kasamahan. Maaaring hindi talaga maganda ang mga palayaw, tulad ng tough ball o metal bullet, ngunit ang palayaw na tinawag ni Terence sa kanya ay exclusive para lamang kay Terence at sa kanya. Hindi alam ni Amara kung itinuring nito na inaaliw ang sarili, ngunit mas gaman ang pakiramdam niya. Pumasok si Terence sa bahay ni Martin upang makita si Fatty Boy sa isang sofa na nakikipag-usap kay Martin na tumango lang, nakangiti ng hindi naaabala. Kailangang malaman ni Martin na hindi siya negosyante, kaya malamang na nakikinig lang siya sa mga punto ni Fatty Boy nang hindi nakikinig. Tulad ng sinabi, ang iba't ibang mga espesyalisasyon ay tulad ng iba't ibang mga bundok. Maaaring sikat siya sa industriya ng medisina, ngunit hindi ibig sabihin na magaling siya sa ibang larangan.
Magiging mas nakakairite siya kung magbubutis siya at mag-utos sa iba pang mga espesyalisasyon. Boss, nandito ka na. Tumalon sa tuwa si Fatty Boy nang makitang pumasok si Terence. Medyo maliksi ka. Medyo problemado si Terence. Tumalbog lang si Fatty Boy na parang nakaupo sa spring. It wouldn't be anything too special if his body was not big like that, but he being so agile despite his bulk is really rare. Hey, nagwo-workout talaga ako, alam mo. Sabi ni Fatty Boy. Ngunit ang aking mga gene ay hindi masyadong maganda, kaya kahit na ang pag-inom ng malamig na tubig ay nagpapataba sa akin. Noon pa man ay sinusubukan kong magbawas ng timbang. Hindi ito gumana. Oh, so it's your genes. I will make some adjustments for you sometime, mahinahong sabi ni Terence. Okay. Napatras si Fatty Boy habang hindi makapaniwalang nakatingin kay Terence. Boss, sinasabi mo bang pwedeng i-adjust ang genes? Oo. Tumanggo si Terence. Pero ang chubbiness mo talaga nakakatuwa sa paningin ko. Kung gayon hindi na kailangan ng mga pagsaayos. Ayos lang ako sa ganito. Agad na nagbago ang isip ni Fatty Boy ngayong nasiyahan si Terence sa kanyang katawan. Baka payat ka namin. Ngumiti si Terence. Pagkatapos ng kumpanya ay makarating sa track, gagawa ako ng ilang acupuncture sa iyo kapag mayroon akong oras. Sa katunayan, mahusay na kayang gawin ni Terence ang acupuncture kahit kailan niya gusto. Iyon ay walang iba kundi isang kilos, at nagagawa pa niya ito habang nagsasalita. Ang problema, hindi siya masyadong nagtitiwala kay Fatty Boy, at hindi niya ito tinatrato na parang isang tunay na malapit na kaibigan. Hindi na kailangang magmadali sa pagbibigay sa kanya ng mga benepisyo, kaya nagpasya siyang obserbahan siya ng kaunti pa. Okay, boss. Napakabait mo talaga sa akin. Wow! Ang tumaas na emosyon ni Fatty Boy ang nagtulak sa kanya upang umiyak muli. Hindi talaga alam ni Terence kung ano ang sasabihin. Tila hindi naaayos ang problema sa pag-iyak. Hindi ito isang bagay na maaari niyang pagalingin. Ito ay isang problema sa pagkatao. Hey, huwag kang magalit, boss. Medyo naging emosyonal lang ako. Tama na, titigil na ako sa pag-iyak. Napreno si Fatty Boy nang maalala niya ang sinabi ni Terence tungkol sa pag-iyak. Ikinaway ni Terence ang kanyang kamay. Nasanay na siya sa ugali ni Fatty Boy. Dahil kasama niya, kailangan niyang umangkop sa mga pagsabog ng kanyang dam. Siya ay naging manhid sa kanila sa paglipas ng panahon. 476. Nang maupo na si Terence sa sofa, nakabawi na si Fatty Boy at naglabas ng album mula sa kanyang office bag, may ngiti sa kanyang mukha habang iniabot ito kay Terence. Boss, tingnan mo ito. Kinuha ni Terence ang album at sinimulang baklatin ito. Auction. Nakita ni Terence na ito ay isang album na nagpapakilala sa auction. Ang lokasyon ay Iron Lake. Tama. Tumanggo si Fatty Boy. Ngunit ang auction na ito ay hindi basta-basta anumang auction. Isa itong auction kung saan dumadalo ang mga nangungunang tier house, isang malakihang super auction na hino-host bawat taon. Oh! Kumurap si Terence, hindi inaasahan ang gayong impluensya mula sa auction na ito. Tila hindi lang nobody si Fatty Boy kung makukuha niya ang kanyang mga kamay sa isang album sa ganitong uri ng auction. Tama si Fatty Boy. Alam ko rin ang auction na ito. Nagpapadala sila sa akin ng imbitasyon taon-taon, ngunit hindi ako nakadalo, mapagpakumbabang sabi ni Martin. Ang posisyon ni Martin sa panahong ito ay isang bagay na labis na hinahangad ng mga bahay na ito. Ang halaga ng isang himalang doktor, kung tutuusin, ay higit pa sa isang kapaki-pakinabang na kasosyo sa negosyo. Ano ang silbi ng pera kapag namatay ang isa? Kaya, upang bigyang diin ang halaga ng mga bahay na iyon na inilagay sa Martin, palagi silang magpapadala kay Martin ng isang imbitasyon, at hindi lamang ng isang imbitasyon. Ang bagay ay, si Martin ay mas simple at tapat na tao. Hindi siya magtatakda ng labis na bayad sa klinikal, at natural na hindi siya dadalo sa ilang auction. Ngunit kailangan mong pumunta sa oras na ito, Professor Larkins. Nakangiting sabi ni Fatty Boy.
Hindi na ako mahihirapan sa pagkuha ng imbitasyon kung alam ko ang lahat ng mga liham ng imbitasyon na mayroon ka para sa mga taong maaari mong dalhin. Ha! Ngumiti si Terence. Maaaring gusto ni Fatty Boy na ipakita ang kanyang imbitasyon ng kaunti, ngunit lumabas na si Martin ay mayroon silang dalawa. Wala nang puntong magpakitang gilas pa. Ang auction na ito, kadalasan ay mayroong ilang mga bihirang kayamanan, mga bagay na ang makapangyarihang mga bahay lamang ang kayang bilhin ng kanilang malawak na kayamanan, sabi ni Fatty Boy. Siyempre, magkakaroon din ng ilang mga bagong dating sa larangan ng mga negosyante, maliban sa mga regular na bilang ng mga veterano. Ang mga bagong dating na ito ay mga taong may maraming potensyal sa kanilang sarili. So sinasabi mo na ang auction na ito ang napili namin para sa Peel of Life Extension at Toxin Cleansing. Sabi ni Terence, naiintindihan ang sinasabi ni Fatty Boy. Tama. Ang mga dadalo sa auction na ito ay eksklusibong mayayamang tao. Hanggat may demand mula sa kanila, mahirap para sa mga produkto ng ating kumpanya na mabaygo. Sabi ni Fatty Boy. Sige, ikaw na ang magdedesisyon. Tumango si Terence. Ngayong hinayaan na niyang si Fatty Boy ang mamuno, ang mga desisyon ay dapat ipaubaya sa kanya hanggat sinabi niyang gagana ito. Ang sarap talagang sundan ka, boss. Halos mangiyak-ngiyak na naman si Fatty Boy sa sobrang saya. Hindi sinasali ni Terence ang kanyang sarili at ipinaubaya sa kanya ang lahat. Medyo kinailangan niya ng lakas para pigilan ang mga luha. Boss, nagpabook ako ng 3 plane ticket para ngayong gabi. Ilang sandali na lang ay lilipad na tayo papuntang Iron Lake. Ganon kabilis. Napakurap si Terence. Hindi ba't sinasabi rito na magsisimula ang auction pagkaraan ng 3 araw? Yun ang oras para sa mga attendant. Kung bibili lang tayo ng item, ayos lang kahit na late tayo ng 1 o 2 araw, sabi ni Fatty Boy. Ngunit pupunta kami doon bilang mga nagbebenta, kaya kailangan namin dumating ng mas maaga at dumaan sa proseso ng pagpaparehistro. Nakikita ko. Tumango si Terence at sumang-ayon sa mga plano ni Fatty Boy. Ipinaalam ni Terence kay Pablo at sa Miss na nag-text sa kanila na mayroon siyang gagawin sa loob ng ilang araw at kailangan niyang mag-leave. Natural lang, walang pakialam si Pablo, ngunit nagpadala si Cheryl ng text na nagbabala kay Terence, tandaan kung sino ka, at huwag makialam sa sinumang babae. Ha, umiling si Terence matapos basahin ang text ni Cheryl. Pagkatapos ay dinihel niya ang numero ni Josephine. Nakapatay ang kanyang telepono, sa kasamaang palad. Si Terence ay maaari lamang magpadala sa kanya ng isang text at ipaliwanag na walang nangyayari sa pagitan nila Trixie, na kailangan niyang magmadali sa isang auction sa Iron Lake at magdala rin ng regalo para sa kanya. Bahay ni Miracle Dr. Kang. Samantala, si Miracle Dr. Kang mismo ay, natural, nakatanggap ng imbitasyon. Bagamat ang mga Kang ay hindi itinuring na nasa ibaba ng pinakamataas na tier house, isa pa rin silang nangungunang titan sa industriya. Makatuwiran lamang na imbitahan sila ng auction. Ang mga Kang ay naglagay din ng ilang sarili nilang item sa auction bawat taon. Paano ang auction ay maaga sa taong ito? Tiningnan ni Miracle Dr. Kang ang sulat na nasa kamay niya, nalilito. Oo, ama. Laging Agosto. Magtaka kung ano ang mali sa bahay ng York ngayong taon. Tumango si Gillier, curious. Katahimikan. Umirap si Miracle Dr. Kang. Sa tingin mo ba masasabi mo na lang ang tungkol sa Yorks ng ganyan? Ngunit walang mga tagalabas dito. Alam ni Gillier na siya ay nagkamali, ngunit sinubukan pa ring ipaliwanag ang kanyang sarili. Walang mga tagalabas. Magkakaproblema tayo kung mayroon. Mawawasak mo ang bahay ni Kang nang hindi na mapananawli niyan. Himala Dr. Kang Heramf. Huwag mo nang isipin ang ganitong bagay mula ngayon. Ang bahay ni Kang ay isang advanced na bahay, kaya huwag kang magdulot ng anumang gulo. Maaaring tayong dalawa lang ngayon, ngunit kung masanay ka at hahayaan mong lumabas ang mga salitang tulad nito, masisira ang lahat. Naiintindihan ko, ama. Nagkamali ako, mabilis na paghingi ng paumanhin ni Gillier. Hindi mahalaga kung bakit maagang sinisimulan ni House York ang auction. Kailangang dumalo pa rin ang mga Kang. Himala Dr. Kang Heramf. Sa pagkakataong ito, sasama ako sa inyo ni Polong. Pupunta muna tayo sa Turner's para sa mga plano sa kasal bago tumuloy sa auction. Naiintindihan mo, ama.
Tumango si Gilier. Ginagamit din ba natin ang pamantayan noong nakaraang taon para sa mga item sa auction ngayong taon? Oo, ngunit maghahanda kami ng dagdag na bahagi bilang regalo para sa Turners, sabi ni Miracle Dr. Kang. Ihanda ang mga bagay sa lalong madaling panahon. Kailangan nating lumipat sa susunod na 2 araw. Huwag kang mag-alala, Ama. Tumango si Gilier. Mas napanatag si Miracle Dr. Kang nang hayaan niya si Gilier na maghawak ng mga bagay-bagay. Ang kanyang panganay na anak ay higit na maaasahan kaysa sa kanyang nakababata. Sana, makuha nila ang suporta ni House Turner sa paglalakbay na ito sa Iron Lake pati na rin ang malaking kita mula sa auction. Ang mga Kang ay palaging maghahanda ng ilang espesyal, limitadong edisyon ng mga gamot ng Golden Creation para sa auction bawat taon. Ang mga ito ay pinagnanasaan ng mga high-class na bahay, at ang mga bid ay palaging tumataas. Napakalaki ng kita na talagang pinagmumula ng taunang kita ng mga Kang. Ngunit ang tinatawag na limitadong edisyon na Golden Creation ay talagang hindi natunaw na gamot na Golden Creation. Ang ilan sa mga bahagi ay ginawa rin ng mas matatandang reagents. Bilang isang resulta, ang limitadong edisyon ay natural na naiiba mula sa regular na Golden Creation, at ang mahusay na gamot tulad nito ay ang perpektong target para sa mga mayamang tao na nagnanais nito. Mismong si Miracle Dr. Kang ay naging masikat dahil sa produktong ito. Sa Easter na gamot, ang ilang mga sangkap ay mas mahusay kapag mas matanda sila, tulad ng ginseng, halimbawa. 477. Si Trixie ay nasa masayang kalagayan nang bumalik siya sa paaralan. Siya ay nagpaplanong pumunta at atakihin si Josephine sa psikolohikal na paraan gamit si Terence. Kasalanan ng lalaking to kung bakit wala siya sa school. Dahil wala siya rito, hindi man lang siya kayang harapin ni Josephine. Hanem. Masayang ngumiti si Trixie habang naglalakad. Narating niya ang pinto ng class 9 at tatawagan na sana si Josephine nang mag-ring ang kanyang telepono. Siya lang talaga sa school ang naka-enable ang ringtone niya. Maging ang mga taong nagtakda ng kanilang mga telepono upang mag-vibrate ay kailangang mag-ingat. Ang dean, si Zil Ian, ay nagpapatrolya lamang sa mga pasilyo, tinitingnan ang disiplina ng mga estudyante nang makarinig siya ng pagtunog ng telepono. Sisubog na sana siya sa rule breaker nang makita niya kung sino iyon. Mabilis niyang ibinaba ang ulo at naglakad palayo, iniwas niya ang tingin. Hindi inakala ni Zil Ian na napakaranggel niya sa kanyang posisyon bilang dean ng paaralan. Mayroong 2 espesyal na kaso sa paaralan na hindi niya mahawakan, ang isa ay si Terence, ang isa ay si Trixie. Nakakainis, pero wala siyang ibang magawa kundi tumingin sa ibang direksyon. Ngunit talagang itinaas ni Trixie ang kanyang ulo at sinenyasan siya. Nagsimula siyang magsalita sa matamis na boses, Mr. Wang, may gagawin si Terence sa susunod na 2 araw, kaya hindi siya makakapunta sa paaralan. Humihingi ako ng leave para sa kanya. Nasa pintuan sila ng siyam na klase, hindi kalayuan sa bintanang katabi ni Josephine. Nakabukas ito, at naramdaman ni Josephine na tumigil ang kanyang puso habang nakikinig. Nakasandal siya sa kanyang mesa at hindi pinapansin ang nangyayari sa labas, ngunit dahil sa boses ni Trixie, napangat siya ng ulo nang hindi niya namamalayan, na ikinagulat niya nang marinig niya si Trixie na humingi ng pahinga bilang kahalili ni Terence. Talaga bang may relasyon sila pagkatapos ng lahat? Oh, sige. Naguguluhan, nagbigay ng pahintulot si Zil Ian at mabilis na umalis. Ang mukha naman ni Trixie ay nanlamig bigla habang tinitignan kung sino ang tumatawag. Dali-dali siyang pumunta sa banyo at kinuha. Anong mali? Trixie, kailangan mong bumalik sa ospital ngayon, sabi ng isang medyo may edad na lalaki mula sa kabilang dulo. Ospital. Anong ospital, mamamatay ako kahit pumunta ako. Dapat ba akong pumunta doon para sayangin ang buhay ko? Biglang tumaas ang emosyon ni Trixie. Mukhang medyo lumalaban siya sa ideya. Hindi ba sinabi ng doktor na posibleng pabagalin ito? Sabi ng lalaki pagkaraan ng sandaling katahimikan. Bullcrap. Iyon din ang sinabi nila tungkol kay nanay, kaya nasaan siya ngayon? Sabi ni Trixie, hindi ko malma. Nanay ko, tita ko, mangyayari pa rin. Kung wala kang oras para makasama ako, please, tigilan mo na ba ang pag-aaksaya ko ng oras?
Pasensya na. Napabuntong hininga ang lalaki. Ngunit kailangang magtrabaho si tatay. Sa pagkakataong ito, nakipag-ugnayan na ako sa isang eksperto sa pamamagitan ng isang kasamahan. Ipapahatid kita ng kotse. Hindi. Hindi ako pupunta. Wala pa akong sapat na saya. Sa tingin mo, ilang oras na lang ang natitira ko. 2 buwan mo na lang akong bitag doon kung pupunta ako. Wala na akong 2 buwang natitira para magamit. Sumigaw si Trixie sa telepono bago ito ibinagsak sa sahig, asar. Napabuntong hininga ang nasa katanghaliang gulang na lalaki habang inilalagay ang kanyang telepono sa kanyang bulsa. Gusto niyang makasama ang kanyang anak na babae hanggat maaari, ngunit ang kalagayan ng kanyang trabaho ay halos hindi nagbigay sa kanya ng anumang oras ng bakasyon sa buong 365 araw ng taon. Kumalabog ang dibdib ni Trixie habang inilalagay ang kanyang mga kamay sa salamin para pakalmayan ang sarili. Tumingin siya sa mga estudyanteng nagkakatuwaan sa field at pinipigilan ang mga luhang pumatak sa kanyang mga mata. Hindi ako makaiyak. Ako si Trixie. Kaya mo, Trixie. Nagpahinga siya ng konti hanggang sa may narinig siyang papalapit sa washroom. Mabilis siyang nakabawi at tahimik na lumabas ng banyo pagkatapos kunin ang kanyang telepono mula sa lupa. Si Josephine ay talagang nabalisa. Nag-aalala siyang hindi niya mapipigil ang sarili sa klase, kaya't sa halip ay nagtungo siya sa banyo, natulala. Iniisip niyang maghugas ng mukha at huminahon nang makita niyang lumabas si Trixie nang papasok siya, sumisigaw sa takot sa matinding puot at pagkaalerto sa kanyang mga mata. Hindi alam ni Josephine kung ano ang dapat niyang gawin sa oras na ganito. Siya ay hindi kailanman nagkaroon ng karanasan. Sa pagtatapos ng araw, siya ay isang 18 taong gulang na batang babae, isang 12 baitang na hindi kailanman nakatagpo ng anumang romantikong karibal. Tila walang laman ang kanyang isipan habang kinakaharap ang sitwasyon. Si Trixie, gayunpaman, ay higit na binubuo kaysa kay Josephine. Napakurap siya nang makita si Josephine na nakangiti sa kanya. Malapit na akong mag-honeymoon kasama si Terence. Binigyan kanya ng break-up fee, tama. Alam ni Trixie na magpapadala pa rin ng kotse ang kanyang ama para sunduin siya kahit ibababa na niya ito. Kailangang asikasuhin ni Terence ang isang bagay, kaya ang pagkawala niya sa parehong oras ay isang magandang pagkakataon para hindi maintindihan si Josephine. Oo, pero hindi ko tatanggapin. Ibabalik ko sa kanya. Desididong sabi ni Josephine habang kinakagat niya ang ibabang labi, itinaas ang ulo para tingnan si Trixie sa mata. Sabihin mo sa kanya ito, galit ako sa kanya. Okay, sisiguraduhin kong ipapadala ang mensahe, sabi ni Trixie, medyo natigilan. Sinasabi ba ni Josephine na nakatanggap siya ng bayad sa break-up? Ano ang nangyayari? Hindi niya naintindihan ngunit nanatiling maayos ang tingin habang nakangiti siya kay Josephine. Ngunit ipinapayo ko na panatilihin ang pera para sa iyong sarili. Ayoko. Bahagyang namamasa ang mga mata ni Josephine habang pinagmamasdan si Trixie na papalayo. Hindi siya sigurado kung dahil ito sa pakiramdam na hindi karapat-dapat o dahil sa namumuong relasyon nila ni Terence na magwawakas. Isang itim na Audi A61 na may custom na plaka ng lisensya na nakapark sa gate ng Starfields First School noong hapong iyon. Captain Fane, nakarating na tayo sa paaralan, maingat na sabi ng driver sa nasa katanghaliang gulang na lalaki sa likurang upuan na nagpapahinga sa kanyang mga mata. Oh, nandito na tayo. Mabilis lang iyon. Iminulat ng lalaki ang kanyang tuyong at duguan ng mga mata. Malinaw na siya ay isang tao na labis na nagtrabaho sa kanyang sarili. I-off ang AC, at igulong ang mga bintana para sa hangin. Naiintindihan. Ginawa ng driver ang sinabi sa kanya. Kinuha ng lalaking kilala bilang Captain Fane ang kanyang telepono at nag-dial ng numero. Naghintay siya hanggang sa dumating si Trixie. Trixie, nasa harap na ako ng school. Ilang araw na ba ito? Alam ni Trixie na hindi siya makakaalis dito, na dadating ang kanyang ama kung papayag siya o hindi. Ang telepono ay medyo matibay, sa kabilang banda. Gumagana pa rin ito pagkatapos ng epekto. Ang teleponong ibinigay sa kanya ng ama ni Trixie ay na-customize gamit ang isang espesyal na GPS tracker.
Ang telepono mismo ay hindi pangkaraniwang matibay, pati na rin. 2 o 3 araw. Check up lang ito. Hindi magtatagal. Maaari naming ibalik ang mga bagay sa paggamot, sabi ni Captain Fane pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan. Sige, sandali, mabilis na sumang-ayon si Trixie. Medyo naguluhan si Captain Fane. Kailan kaya mabilis na sumagot ng oo ang kanyang anak? Ito ay palaging nangangailangan ng maraming pakikipag-usap at kahit na pisikal na paghila noong isang beses, ngunit ngayon. Ano? Ayaw mo akong pumunta? Medyo nagbiro si Trixie. Kinasusuklaman niya kung paanong ang kanyang ama ay hindi kailanman sa kanyang tabi o ng ina, ngunit siya pa rin ang kanyang ama. 478. Hindi, hihintayin kita. Medyo nababagabag si Kapitan Fane. Ano ang nangyari sa kanyang anak na babae ngayon? Talagang kakaiba ang kanyang kinikilos. Pero pumayag naman siyang sumama sa sarili niya, kaya wala talaga siyang dapat ireklamo. Talagang sinabi ni Trixie na oo ito nang mabilis dahil nasa malayo si Terence sa paaralan sa isang paglalakbay. Halos nakikita niya kung gaano kalaki ang epekto nito kay Josephine kung mawawala siya ng sabay. Hey! Melissa ang makukuha mo sa panggugulo mo sa akin. Ikaw ay dumating na ito. Itinaas ni Trixie ang isang nakakuyong na kamao bago tumalikod at naglakad pababa ng hagdan. Lumabas siya ng gate ng paaralan at nakita niya ang Audi A61 na nakaparada sa labas. Walang sabi-sabi, binuksan niya ang pinto at pumasok. Trixie, ang taong gumagamot sa iyo sa pagkakataong ito ay kasamahan ko. Eksperto siya sa mga namamanang sakit. Magiliw na sabi ni Captain Fane pagkasakay ni Trixie sa kotse. Ang pangalan ni Captain Fane ay Thomas Fane, isang espesyal na ahente ng ops na hindi maaaring nasa tabi ni Trixie sa lahat ng oras dahil sa kanyang trabaho. Nakakalungkot, ngunit hindi ito pinagsisihan ni Thomas. Pinili niya ang landas na ito, at kailangan niyang lumakad. Isa pang eksperto, nakikita ko, tahimik na sagot ni Trixie. Hindi mabilang na beses niyang nakilala ang mga tinaguriang ekspertong ito mula noong bata pa siya, at palagi itong nakakabigo. Halos manhid si Trixie dito. Sa halip na gamitin ang kanyang oras para sa mga gawaing medikal na ito, naisip niya na mas makatuwiran para sa kanya na malayang maranasan ang kanyang kabataan, masiyahan sa buhay. Mamatay man lang siya ng walang pagsisisi pagdating ng araw. Napailing si Thomas sa inaasal ng kanyang anak, ngunit lampas iyon sa inaasahan. Wala siyang sinabi. Sa totoo lang, hindi na siya masyadong optimistic sa kanyang sarili, ngunit hanggat may isang maliit na pag-asa, gusto niyang mabuhay ang kanyang anak na babae, malusog at maayos. Dahan-dahang lumapag ang eroplano sa Iron Lake, at sabay-sabay na lumabas ng eroplano sina Terence, Martin, at Fatty Boy bago pumasok sa isang hotel na nabook noon ni Fatty Boy. Boss, ang 3 pills of life extension at toxin cleansing na ibina-auction natin, sapat na ba talaga ang mga ito? Maingat na tanong ni Fatty Boy. The rarer something is, the more valuable, right? At saka, hindi naman talaga tayo nandito para kumita lang. Ang layunin ay ipakilala ang ating pangalan. Ngumiti si Terence. I see. Sumang-ayon nga si Fatty Boy sa sinabi ni Terence, ngunit sa totoo lang ay medyo matako siya sa kanyang sarili. Kung 3 lang ang mga tabletang ito, kung gayon ang pagkakataong makakuha siya ng isa ay masyadong maliit para sa kanyang gusto. Kung may kaunti pa sana siya ay may pagkakataon. Gayunpaman, hindi ito isang bagay na masasabi niya kay Terence. Si Fatty Boy lang ang nakapagtago nito. Nauna na siyang nakikipag-ugnayan sa mga tagapamahala ng auction at pagkatapos na dumaan sa mga direktang pamamaraan, naayos na ang lahat. Kailangan lang nilang ibigay ang mga item sa auction at isang batayang presyo para sa mga item at mabuti na silang umalis. Ang host ng auction, sa kabilang banda, ay hindi nagsagawa ng anumang proseso ng pag-verify sa mga item sa auction maliban sa mga nag-apply para sa isang verification test sa kanilang mga item. Maliwanag kahit ang host ay naunawaan na ang ilang mga pambihira ay hindi ma-verify sa maikling panahon.
Nariyan din ang katotohanan na ang mga attendant ng auction ay eksklusibong mga tao mula sa mas mataas na lipunan, at walang sinuman sa mga auctioneer ang gustong sirain ang kanilang sariling reputasyon gamit ang mga peking produkto. May mga kaso ng mga peking item sa auction sa nakaraan, ngunit kahit isang beses na kasinungalingan ay sapat na upang ganap na sirain ang reputasyon ng nagbebenta. Ang host na si House York, sa kabilang banda, ay hindi isang grupo na gustong tumawid ng sinuman. Ang sabi ay ang huling pagkakataon na ang isang nagbebenta ay gumawa ng isang stunt tulad ng ilang taon na ang nakaraan, ang Yorks ay kumilos at nabangkarote sila. Ngunit ang item na ipina-auction ni Fatty Boy ay may isa sa mga mas mababang tag ng presyo na inilagay dito, sa kabila ng kamangha-manghang paglalarawan na ibinigay niya dito. Binigyan ito ng batayang presyo na 1,000,000. Hindi na nagabalang magpaliwanag si Fatty Boy. Nagpasya siyang tumira na lang sa 1,000,000 dahil hindi iyon malapit sa presyong makukuha nila sa hinaharap. Para sa kanya, magbabayad siya ng 100,000,000 nang walang pag-aalinlangan para sa item, pabayaan ng 1,000,000. Turner Residence, Iron Lake. Si Miracle Dr. Kang ay bumisita sa dalawang kapatid ni House Turner, Jimmy at Benny Turner, kasama sina Guillermo at Polong. Ang elder ng House Turner ay lumipas na, at sina Jimmy at Benny ay nahulog mula sa kanilang nakaraang kaluwalhatian. Ang Turners ay maaaring isang lower-end house ng makapangyarihang nangungunang tier, ngunit nagpahayag pa rin sila ng mainit na pagtanggap bilang gon sa pagbisita ni Kang. Miracle Dr. Kang, dapat hinayaan mo na lang si Kuya Guillermo na dumating. Hindi mo na kailangang bisitahin ang iyong sarili, ito ay isang karangalan. Mukhang nasa sabik si Jimmy sa pagdating ni Miracle Dr. Kang. Kung tama nilang masira ang alyansang ito sa kasal, magkakaroon muli ang Turners ng kredibilidad at pondo mula sa bangko, kasama ang suporta ng kanilang mga kasosyo sa negosyo. Babaliktad ito para sa kanila. Malapit na ang auction ng House York, kaya sumama na lang ako para sa pagbisita. Napangiti si Miracle Dr. Kang. Ang York auction. Huminto si Jimmy. Hindi ba ang auction na iyon ay nakahost tuwing Agosto? Simula ng maaga ngayong taon, hindi mo ba narinig? Tumigil din si Miracle Doctor. Ang Turners ay maaaring nasa ibabang dulo ng pinakamakapangyarihang mga bahay, ngunit dapat pa rin silang isama sa listahan ng imbitasyon. Bakit parang hindi man lang nila narinig ang balita? Lalo na kapag kahit isang outlander na tulad niya ay gumawa. Ang Turners ay nakabase sa Iron Lake. Ito ay hindi makatuwiran para sa kanila na walang kamalayan. Meron tayong, kuya, nasa akin ang imbitasyon. Isinantibi ko ito noong abala tayo sa libing, nakalimutan kong sabihin sa iyo, nakangiting sabi ni Benny pagkatapos ng bahagyang pagdilim ng kanyang mukha. Matalino siyang tao, kaya nagsinungaling siya. Sa totoo lang, hindi man lang nakatanggap ng imbitasyon ng Turner. Labis na nagagalit na ititigil na lamang nila ang pagpapadala ng imbitasyon pagkatapos na pumasa ang kanilang matanda. Ano sa tingin ng mga York ang ginagawa nila? I see, kaya kasama ka. Akala ko na-miss nila tayo. Nakangiting tumango si Jimmy. Kaya magsisimula ng maaga. Siguro kung mayroon kang anumang bagay na dapat mong makuha mula sa auction ngayong taon, Elder Kang. Ang katalog ay i-aanunsyo lamang sa araw ng auction. Kailangan nating maghintay at tingnan. Nakangiting umiling si Miracle Dr. Kang. Bahagyang lumubog ang puso ni Benny. Minsan, sa panahon ng kanilang mga araw ng kaluwalhatian, matatanggap ng Turners ang karamihan sa mga nakakatalog na item sa auction ilang araw ng maaga. Nasiyahan siya sa gayong kapangyarihan kasama ang kanyang kapatid noong mga panahong iyon. Ang mga bagay na kanilang bilugan sa katalog ay palaging magiging pag-aari nila nang walang pagkukulang. Ngunit ngayon ay hindi na sila nag-abala na magpadala sa kanila ng isang imbitasyon. Maaaring mahirap na ang Turners ngayon, ngunit isa pa rin silang makapangyarihang bahay. Saan sila nagmula sa mababang pagtingin sa kanila na may ganitong paghamak? Siyempre. Mabilis na sabi ni Benny pagkatapos mapansin kung paano iniisip ng kanyang nakatatandang kapatid na ipakita ang kanilang kaluwalhatian sa nakaraan. Natatakot ako na hindi tayo makakakuha ng anumang mga bagay mula sa auction sa oras na iyon.
Hindi rin tayo sigurado kung pupunta tayo. Napakaraming dapat hawakan sa pamilya sa mga araw na ito. Nagpasya si Benny na maghanda ng dahilan para sa kanyang pagliban. Tama, Gilier, nasaan ang regalo? Tumingin si Miracle Doctor Kang kay Gilier. Dito. Kumaway si Gilier kay Polong na nakatayo sa tabi ng pinto. Mabilis siyang naglakad papunta sa ama. Uncle Turner, pangalawang Uncle Turner, ito ay isang kahon ng gamot ng Golden Creation na may pinakamataas na kalidad. Mangyaring tanggapin ito. Magiliw na iniharap ni Polong ang kahon puno ng paggalang. Nagliwanag ang mga mata ni na Jimmy at Benny nang marinig nila na ito ay mataas ang kalidad na Golden Creation. Ito ay isang kahon na na-auction ng higit sa 12 milyon dati. Ang pagbebenta nito ay tiyak na maaantala ang apoy ng kahirapan na lumalamon sa pamilya Turner. 479K. Sa normal na mga pangyayari, wala silang pakialam kahit isang 10 milyong yuan. Ngunit tulad nila ngayon, ito ay isang bagay na nagpasigla sa kanila. Ikaw si Polong Kang, hindi ba, bata? Ikaw ang binata. Sabi ni Celine nang matanggap niya ang regalo, isang maliwanag na ngiti sa kanyang mukha. Ako, Theo Turner. Magalang na sagot ni Polong. Oo, sasama ka sa aming Melissa. Si Benny ay tumatango sa sarili habang iniisip kung gaano kahirap ang kanyang pamangkin. Hindi ba niya naiintindihan kung gaano kalaki ang pamilya ng mga Kang? Bakit hindi siya interesado kahit kaunti? Sinusubukan din nilang hikayatin siya nito mga huling araw, ngunit hindi nagtagumpay. Si Celine at Benny ay medyo walang magawa tungkol sa kanya. Sa pagtatapos ng araw, si Melissa Webb ay isa pa ring malayong kamag-anak, hindi bahagi ng pangunahing linya ng Turner. Wala sila sa posisyon na gumawa ng mga desisyon para sa kanya. Ang pagkukulong sa kanyang silid ay hindi rin ang pinakamagandang plano. Kinailangan nilang palayain siya maaga o huli. Para sa mga magulang ni Melissa, sila ay lumalaban sa kasal noong una, ngunit maging sila ay natahimik nang malaman na ito ang panganay na apo ni Miracle Dr. Kang. Si Celine Turner ay hindi kailanman nagkaroon ng maraming opinyon sa kanyang sarili, at karaniwan niyang sinusunod ang gusto ng kanyang asawa. Wala na siyang gaanong masabi pagkatapos nitong pumayag sa kasal. Ang punto ay aalisin nila ang lahat ng problema sa mga bahaging binanggit sa testamento kung papayag silang ipakasal si Melissa kay Polong. Sina Benny at Celine mismo ang nagsabi nito. Ngunit kukunin nila ang bahagi ng kanilang kumpanya kung tatanggi sila. Ang magkapatid na Turner ay umabot pa sa tahasang pagbabante sa kanila na sinasabing kakampi nila ang kanilang mga sarili sa Kang at sasalakayin ang kanilang kumpanya ng gamot. Ang nagpagan kay Jimmy at Benny ay ang katotohanan na si Melissa lang ang lumalaban pa rin. Siya ang huling balakid na kailangan nilang malampasan. Nasaan ang Melissa na ito? Hindi mo pa siya tinatawag. Sana ay makita ko ang aking magiging apo. Masayang tanong ni Miracle Dr. Kang habang nakaupo sa sofa. Ito ang unang kasal na nakasama niya bilang lolo kung tutusin. Isa pa, medyo nasiyahan siya sa dalaga. Kukunin ko siya ngayon din. Nakipag-eye contact si Benny sa kanyang nakatatandang kapatid bago tumungo sa inner living room. Sabi ko, Lil sis, brother-in-law, nakalusot na ba kayo sa pamangkin kong iyon? Si Miracle Dr. Kang mismo ang dumating, personal siyang nandito. Hindi lang niya ginagawa iyon para sa sinuman, sabi ni Benny kina Ruben at Celine na nakatayo sa labas ng silid ni Melissa. Hindi payag siyan. I think we should let this go. Walang masyadong opinyon si Celine pero mahal na mahal pa rin niya ang kanyang anak. Mas gugustuhin niyang masira ang kasal kaysa makitang hindi masaya ang kanyang anak. Kaya nga sabi nila ang mga babae ay mahaba ang buhok at limitado ang paningin. Galit na sabi ni Benny pagkatapos ng maikling paghinto. Naiintindihan mo ba ang uri ng pamilya ng Miracle Dr. Kang? Celine, ako mismo ang nakarinig tungkol dito kay Polong. Honor student siya at hindi masamang ugali. Nag-research na rin ako. Wala pa nga siyang girlfriend dati. Tingin ko, pakikitunguhan niya ng maayos si Melissa. Nagsalita si Ruben. Ayaw niyang may masamang mangyari sa kumpanya, pero ayaw din niyang mapasama ang anak niya sa hindi masayang pagsasama.
Nakakuha siya ng isang tao na mag-iimbestiga kay Polong ng pribado at nagbunga ito ng medyo nakakagulat na mga resulta. Young master pa ba ito? Siya ay lumaki na nag-aaral at ngayon ay isang FOD na mag-aaral, nagsusumikap para sa isang dobleng FOD. Ang mapagpasyang kadahilanan ay hindi siya nakikialam sa mga babae na karaniwan na sa mga young masters ngayon. Hindi pa siya nagkaroon ng girlfriend sa buong buhay niya. Siya ang ganap na kabaligtaran ng kanyang pinsan, si Harry Kang. Nakumbinsi siya ng investigasyon na walang dahilan para hindi tanggapin ang panukalang kasal na ito. Saan daw sila makakahanap ng manugang na ganito ang kalidad? Isang binata na may magagandang grado, klase, at makapangyarihang pamilya. Sa suporta ni Miracle Dr. Kang, ang tanging bagay na dapat niyang alalahanin ay kung gaano kabilis lalago ang kumpanya. Ganun ba? Pero ayaw ni Melissa ng ganito. Ni hindi pa niya nakilala, walang namamagitan sa kanila. Naunawaan ni Celine na may karakter si Polong, kaya naman hindi niya pinipigilan ang ideyang pakasalan siya ni Melissa. Ngunit ang nakakabahala ay walang nararamdaman si Melissa para sa kanya. Nagdalawang isip si Celine. Likas na lalabas ang mga damdamin. At isa pa, engagement lang ito. Pwede nating ipagpaliban ang kasal kung talagang hindi maganda ang mangyayari. Sabi ni Benny. Ginagamit lang muna namin ang kasal na ito sa pangalan para sa mutual na benepisyo ng aming pamilya. Hayaan ang dalawang bata na maglaan ng oras sa isa't isa. Who knows? Baka magkasundo lang sila simula pa lang. I see. Naisip ni Celine na ang kanyang pangalawang kapatid na lalaki ay gumagawa ng maraming kahulugan. Ito ay isang pakikipag-ugnayan lamang. Hindi pa siya nagpakasal sa kanya. Dapat nilang hayaan ang mga bata na makipag-ugnayan sa isa't isa bago ang anumang bagay. Maaari silang manatili kung gagana ito at napakahusay na kanselahin ang lahat kung hindi. Oo, naghihintay si Miracle Dr. Kang sa labas kasama ang kanyang pamilya. Dali, sabihin kay Melissa na batiin sila, udyok ni Benny, nag-aalala na pinaghihintay niya ang doktor. Sige na. Sabi ni Celine habang naglalakad papasok ng kwarto. Ilang sandali pa ay itinulak niya palabas ang isang walang emosyong Melissa. Hindi maintindihan ni Melissa. Bakit ang kanyang mga magulang ay madaling napaniwala ng kanyang tiyuhin at pangalawang tiyuhin? Gusto ba talaga nilang magpakasal siya sa isang total stranger? Naglista ang kanyang ama ng maraming dahilan kung bakit mabuting tao si Polong, ngunit hindi lang siya nagustuhan ni Melissa. Ganun lang ka-simple. Paano niya mai-inlove ang isang taong hindi naman niya kilala? Tay, ganoon ba talaga kahalaga ang kumpanya mo? Tumangala si Melissa sa kanyang ama, umaasang mababago niya ang isip nito. Ako. Awkward na sabi ni Ruben. Ang kumpanya ay trabaho niya sa buhay, kung tutusin. Ayaw niyang mapahamak ito. Naiintindihan ko, mamantong hininga si Melissa. Fine. Pupunta ako roon kasama kayo, pero wala akong pinapangako. Sige, labas na lang muna tayo dyan, hindi mo na kailangang mag-usap. Who knows? Baka love at first sight lang to pagkatapos mo siyang makilala. Sabi ni Benny. Si Polong ay talagang napakahusay na binata. Wala nang idinagdag pa si Melissa. Ang pagsasabi ng kahit ano ay walang kahulugan sa puntong ito. Paano niya lalabanan at babaguhin ang anumang bagay gayong maging ang kanyang mga magulang ay nasabi ng oo. Pero wala siyang balak magpakasal sa isang estranghero. Ito ay isang pakikipag-ugnayan lamang. Hindi pa sila kasal. Ang kailangan lang niyang gawin ay humanap ng paraan para makawala sa lahat bago sila ikasal. Hindi niya tatanggapin ang kasal na isinaayos ng kanyang pamilya. Ito ang modernong panahon. Anong klaseng pamilya pa ang gumawa nito? Si Melissa ay dinala ni Benny sa sala ng bahay ng Turner at nakita ni Polong ang kanyang sarili na agad na naakit sa malinis at magandang figure. Hindi pa siya nagkaroon ng kasintahan noon at bagamat maaari siyang magpakita ng magandang imahe upang mapabilib ang kanyang lolo, ang katotohanan ay sobrang lingga ang kanyang pakiramdam. Sa totoo lang matagal na niyang hinahanap-hanap ang isang babae. At ngayon, si Melissa ay ang kanyang malapit ng maging opisyal na asawa. Hindi na kailangan pang itago ni Polong ang anuman. Walang sino man ang magsasabi ng kahit ano kung may ginawa siya sa kanya. Napakunot ang noo ni Melissa sa disgusto.
Ang matinding pinanibik na iyon sa mga mata ni Polong ay talagang hindi siya komportable. Ito ay isang mahusay na binata. Nakaramdam siya ng instant disdain. Ang mga bagay ay hindi masyadong maganda kung ito ang pamantayan para sa mahuhusay na binata. 480. Tumigil si Polong sa sandaling nabuhay ang pagkasuklam sa mga mata ni Melissa. Naintindihan niya agad ang sitwasyon. Habang nakatayo, ito ay isang batang babae na may klase, hindi isang gold digger na tuwang-tuwang itapon ang sarili sa mayayamang young master sa sandaling makita nila sila. Ngunit ito lamang ang nagpakilos kay Polong. Nagustuhan niya. Wala siyang sasabihin kung kailangan niyang iuwi ang isang gold digger, ngunit hindi maikikaila na ito ay mas nakakainis. Ang pag-uugali ni Melissa ay ang kanyang tasa ng tsaa. Mabilis na naglaho ang pagnanasa sa kanyang mga mata, bumalik ang kailanawan at napalitan ang pananibik. Siya ay isang matapat na tao, ang lawak ng kanyang kalooban ay makikita mula sa kanyang mga taon ng masipag na pag-aaral. Hello, Melissa. Ako si Polong. Sana magkaayos tayo. Binigay ni Polong ang kanyang kamay, madamdamin ang tono habang nagsasalita. Hindi siya mahahanap ni Melissa na kasuklam-suklam kung si Polong ay lumapit sa kanya ng ganito sa simula pa lang. Kung tutusin, isa siyang sakripisyong tupa para sa kapakanan ng kanyang pamilya, hindi naiiba sa kanya. Hindi niya ito kamumuhian kahit na hindi niya ito gusto. Ngunit ang pagnanasang iyon sa kanyang mga mata ay higit pa sa sapat upang ipakita ang karumihang kanyang pinipigilan. Ito ay walang mas mababa sa pag-aalsa, at siya ay tumingin lamang sa kamay nito sa harap niya. Malamig siyang nagsalita, paumanhin, ngunit kinulong ako ng aking pamilya sa loob ng ilang araw. Hindi ako nagkaroon ng pagkakataong maghugas ng kamay. Natigilan si Polong, saglit na nagdilim ang kanyang mukha bago siya nakabawi. Kahit galit na galit siya sa kung gaano kainsulto si Melissa sa pag-anunsyo kung paano siya pinilit ng kanyang pamilya sa kasal, ayaw niyang makipaghiwalay kaagad sa kanya. Nakakahiya, ngunit si Melissa ay isang batang babae na nahuhulog sa kanya. Hindi naman masama kung susubukan niyang habulin ang babaeng tulad nito. Nagkaroon ng katotohanan na ang kasal na ito ay isang potensyal na bono sa pagitan ng dalawang pamilya. Bilang isang menor de edad ng kanyang bahay, hindi niya posisyon na hindi masiyahan sa publiko ang Turners. Mukhang hindi payag si Melissa na magpakasal sa bahay ni Kang. Sabi ni Miracle Dr. Kang, nagalit sa sinabi ni Melissa. Maaaring walang karapatang magsalita si Polong, ngunit hindi siya. Ang mga Kang ay hindi isang top tier na pamilya, ngunit ang kasal na ito ay makikinabang sa parehong partido. Ang Turners ay lubos na naunawaan na ang Turner Elder ay lumipas, naiwan ng dalawang juniors. Si Miracle Dr. Kang ay napakakwalipikadong kumilos bilang nakatatanda sa kapaligirang ito. Si Jimmy ay nagagalit sa kanyang sarili. Hindi niya inaasahan na lalaitin lang ni Melissa ang pamilya Kang sa publiko. Papagalitin na sana niya ito nang makita niyang nakatingin sa kanya si Benny. Nilunok niya pabalik ang mga salita. Maaaring si Jimmy ang mas matandang Turner, ngunit si Benny ang matalino at maparaan. Napagtanto ni Jimmy sa puntong ito na ang dalawang magkapatid ay kailangang magtulungan upang maisalba ang negosyo ng pamilya. Ito ang dahilan kung bakit hindi na niya inaalala ang kanyang posisyon bilang nakatatandang kapatid at nakinig sa lahat ng sinabi ni Benny. Si Elder Kang, siya ay isang batang babae, kung tutusin. Hindi sila gaanong bukas palad. Siyempre hindi siya payag mula pa sa unang pagkikita. Tumawa si Benny. Bata pa sila, gagawa sila ng sarili nilang mga desisyon. Ginawa na namin ang aming bahagi na ipakilala sila sa isa, ngunit hindi na kami makakalampas pa doon. Sigurado akong magagawa nila ang susunod na hakbang pagkatapos ng ilang pakikipag-ugnayan. Napakakinas ng mga salita ni Benny at medyo naiiba sa orihinal na sinabi niya, ngunit nakita ni Miracle Dr. Kang nakatanggap-tanggap ito kahit papaano. Nakikita niya na si Melissa ay malinaw na lumalaban sa buong kasal, ibig sabihin, ang Turner ay nagbigay ng maraming pagsisikap sa kanilang bahagi para sa mga bagay na umunlad hanggang sa puntong ito. Ang pagbibigay niya ng anumang mga kahilingan ngayon ay magpapulala lamang ng mga bagay, at hindi iyon ang gusto niyang makita.
Ang tanging magagawa niya ay sumang-ayon kay Benny at hayaan ang dalawang bata na maglaan ng oras sa isa't isa. Ngayong nagkita na silang dalawa, mas madali para sa kanila na maglaan ng ilang oras sa isa't isa sa hinaharap. Narinig ko ang pag-aaral ni Melissa sa Starfield. Maaaring bisitahin siya ni Polong tuwing weekend. Tumanggaw si Miracle Dr. Kang. Melissa, hindi ka naman tatanggi kapag binisita kita, di ba? Nakangiting sabi ni Polong. Ako ay ika-12 baitang at nagiging abala ito at maaaring wala akong oras. Tahimik na sabi ni Melissa. Ang pahayag ni Melissa ay maaaring isang pagtanggi ngunit walang bagay na nararapat sa kanyang sinabi. Nagalit ito kay Polong ngunit wala siyang magagawa tungkol dito. May oras naman para kumain di ba? Gusto lang kitang i-treat ng dinner para magkakilala tayo. Titignan ko kung may oras ako. Kumunat ang noo ni Melissa. Wala na rin siyang magawa pagkatapos ng sinabi ni Polong. Ang sabik na tingin na ibinibigay sa kanya ng kanyang ama ay medyo nakakabagabag din. Naisip ni Melissa na bata pa siya at malamang na makakaalis siya sa kasal na ito sa pamamagitan ng pagkaladkad nito at hindi pagbibigay ng sagot. Sino ang nakakaalam kung ano ang maaaring mangyari sa panahon ng stalling na iyon? Ang pag-iisip ay naaliw sa kanya ng kaunti. Lamambat din ang mukha ni Miracle Dr. Kang ngayong huminto na ang matinding pagtutol ni Melissa. Nagbook si Guillermo ng mesa at kwarto sa isang restaurant. Dapat ba tayong kumain ng magkasama? Hindi alam ni Josephine kung paano niya nalampasan ang unang araw. Natarante at nadapa, umuwi siya at nakita niya ang kanyang ina, isang malaking ngiti sa kanyang mukha habang pinag-uusapan kung saan sila dapat bumili ng storefront kasama ang kanyang asawa. Bumalik ka na, Josephine. Si Mrs. Duran ay masayang lumingon kay Josephine, hindi napansin ang kanyang hindi matatag na emosyon. Nagsasaliksik kami ng tatay mo. Nakakakuha kami ng mas malaking storefront, ideal na may 2 palapag. Magiging sapat na ang espasyo para doon kami manirahan at hindi ito magiging ganoon kamahal. Dapat ay higit pa sa sapat ang 500,000. Okay. Tahimik na sabi ni Josephine, ang mga salitang binalak niyang sabihin ay napalunok. Gusto niyang makuha ang 500,000 mula sa kanyang ina, ngunit hindi iyon isang bagay na magagawa niya sa ganitong sitwasyon. Nag-aalala, bumalik siya sa kanyang silid at agad na isinara ang pinto, nakahiga sa kama bago umiyak. Sa pagod at sama ng loob, nakatulog siya habang humahagulgol. Si Josephine ay palaging nagbabasa ng mga libro at nag-aaral sa kanyang silid pagka-uwi, kaya walang nakikitang mali si Mrs. Duran. Hindi niya alam kung gaano na ito katagal, ngunit nagising si Josephine mula sa isang ingay sa labas. Bumangon siya mula sa kanyang kama, iniisip na maghugas ng mukha at mag-aral nang makita niya ang kanyang pinsan na si Willie at ang kanyang kasintahang si Demi. Nakaupo sila sa sofa na may pag-aalinlangan ang mga mukha nang buksan niya ang pinto. Terence! Gising ka na. Hindi kita tinawagan nang makita kitang natutulog. Sabi ni Mrs. Duran, biglang natuwa nang makita siya. Palagi kang pagod sa school, kaya ayaw kitang gisingin, pero good timing. Willie need your help again. Kumurap si Josephine. Anong nangyari kay Willie sa pagkakataong ito? Sis, kailangan mo akong tulungan. Pagmamakaawa ni Willie, nalungkot ang mukha. Kailangan mong tumulong na iligtas si Demi. Ano? Anong gulo ang pinasok mo this time? Si Josephine ay nasa masamang mood sa simula. Mas lalo lang siyang nalungkot nang marinig ang gulo ni Willie. Ramdam ni Willie ang sama ng loob mula kay Josephine. Hindi na siya naglakas loob na magsalita pa, natakot siya noong una. Naramdaman ito ni Mrs. Duran gaya ni Willie. Pinandilatan niya si Josephine. Ano, ngayong mayaman ka na hindi mo natutulungan ang kapatid mo? Paano ako mayaman? Sumimangot si Josephine. Wala akong sinabi kahit ano tungkol sa hindi pagtulong sa kanya. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.